Ang pinagkakaguluhan ngayon sa Mindanao na si Elias na sumikat dahil sa kanyang signature dance moves, kilalanin natin. Ipapakita rin niya ang ginagawa niyang pagtatapping o pagtatrabaho sa rubber plantation sa Cotabato. Ano nga ba ang mga pinagdadaanan ni Elias bago siya nakilala? Kwento ni Elias, araw-araw kapag nagtatrabaho kami noon, kumakanta palagi yung tatay ko. Nakikinig ako sa radyo tapos kukuha ko ng notebook at lapis. Isusulat ko yung lyrics. Tuwing sasakay naman ako ng kalabaw, magpapakain ng damo, dinadala ko yung lyrics ng kanta tapos pinapractice ko araw-araw. Bumuo pa kami ng banda noong 2006. Doon nagsimula lahat. Masayang-masaya talaga ako kung anong naabot ko ngayon. Parang hindi ko ina-expect ito na dumating lahat. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng Gabi. Babala, sensitibong larawan ang makikita sa video na ito. Bata mula Maguindanao del Norte, namatay matapos di umanong kagati ng aswang. Kwento ng mga magulang. Hating gabi yun noon, umiiyak yung anak ko. Ang sabi niya, iihi raw siya, kaya pinaihi ko siya. Pagkatapos nung dinala ko siya sa tulugan, sabi niya, ina, ang sakit. Ang sakit ng daw ng binti niya. Pagtingin namin, namaga yung binti niya. May kumagat sa kanya, kakaiba rin yung mga pasa niya, nakakilabot, kaya niniwala kami na aswang yon. Ayon naman kay Jerry, lolo ng bata. Ang nakita ko parang 3 anino na maitim. Hindi mo maklaro ang itsura nila kay maitim masyado. Nung nilalapitan ko, biglang parang tumagos sa pinto. Ang tawag namin doon, sa ganyang klaseng mga aswang, mga nining. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng Gabi. Kabubukas lang na tulay sa Isabela na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos, bumigay. Ang iba pang itinatayong tulay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na questionable ang pagiging matibay. Sisaya sa atin sa special report ni Jessica Soho. Kwento ng pahinanti ng truck. Mabagal pa nga po ang andar namin. Tapos nung malapit na po kami sa Kabagan, naramdaman namin na parang lumindol. Bigla pong may tumunog sa likod, yun pala naputol na. Bumagsak pa yung tulay, umatas na po yung dump truck. Akala ko po mamamatay na ako. Naihampas po ata sa akin yung plastic ng dashboard ng dump truck. Ang masabi ko lang po doon sa mga kinauukulan, wag naman po nilang tipirin sa pondo yung ginagawa nila. Kaligtasan naman ng tao yun, kapakanan nila, di ba? Pahayag naman ang driver ng SUV. Kitang-kita ko po yung nangyayari. Nasa likod kami ng truck. Nung nangyari yon, umalon yung tulay, tapos yung isang brace na kulay gray, tumama. Kinapa ko yung sarili ko, okay naman ako, pati yung kasama ko, kaya tumulong na rin kami. Kinuha namin yung bata doon sa isang sasakyan dahil lumabas yung nanay. Natakot kami kasi baka may mahuhulog na mga debris. Sino nga ba ang dapat managot sa mga ganitong insidente? Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng Gabi.